merong magandang balita. Ay, gusto ko yan. So, ito yung pag-uusapan natin sa podcast dito sa BNKD. Partner, yung mga binlog natin, o binlog ko nung nakaraan na regarding doon sa Super Health Center. Yes, partner. Naalala mo si Secretary Herbosa? Yes. Si Secretary Herbosa, isa yan sa mga pinag-usapan natin sa social media regarding doon nung panahon na pinagre-resign ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga kalihim niya. Yes. Naalala mo yung mga kalihim niya at nabanggit ko rin doon yung mga Super Health Center na allegedly nagkakaroon lang ng doktor, nurses at pharmacists kapag may bumibisita. Oo, partner nabalitaan ko rin yan. Partner, matindi tong sasabihin ko sa'yo. Because this is very important to every Filipino people na malaman nila yung nangyayari nung panahon na binubuo ito. Ay, mukhang maraming revelasyon na naman tayo today, partner. Yes, maraming revelasyon na babanggitin natin dito. And we will specific everything na gustong malaman ng taong bayan. Because this is a taxpayer money. Totoo. Kumbaga, buwis ito ng taong bayan na gusto natin na mapakinabangan ng taong bayan. Yes, correct ka dyan. Yan yung gusto kong busisiin ngayon dito sa podcast because maraming taong interesado. Oo, tsaka naging matunog din siya for the past days, correct. Diba? Alam mo, partner, hulaan mo kung saan ko uumpisahan to. Saan nga ba? Uumpisahan ko to sa ngayon. Ginigigil Siyempre mo hindi ko, sa past. partner. Siyempre hindi sa past. Kundi sa ngayon ko to uumpisahan. Bakit ngayon ko to uumpisahan? Alam mo ba, partner? Hindi pa. Ano yan? Alam mo ba? Na-excite ako eh. May-excite ka talaga. To be honest, may-excite ka talaga. Alam mo ba, partner, na itong secretary ng Department of Health, si Herbosa, mukha atang partner magtuturo. Oy, mukhang magtuturo eh. Nako, baka manuno Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magalit. Alam mo, there is a news kagabi lang, I think napanood ko siya kagabi. And then na sinasabi doon, partner, is nag-iimbestiga na siya. Nag-iimbestiga na siya, inaalam niya na yung mga pasikot-sikot ng mga Super Health Center. Parang partner parang nagtuturo na siya ngayon na kung sino ang may kapabayaan nito. Mga partner. Medyo medyo crucial to pagdating sa Department of Health. Totoo 'yun, partner. Pero meron akong isang napipisil na pangalang lulutang diyan. Meron. Malamang sa malamang yan. Meron. Mamaya na. Pang-exciting part na 'yon, partner. Pang-exciting part 'yon. Unang-una, partner. Teka lang, inom lang ako. Sige lang. Tubig lang to ha. Pampakalma. Totoo. Partner, ang matindi nito, matindi to. Dahil malalaman ng taong bayan ngayon kung ano nga ba talaga ang totoong kulay nila. Yes. Yung kasi yung gusto kong palabasin eh. If we are sincere sa serbisyo publiko, publiko, and we are talking about the tax money o the pera ng taong bayan o buwis, partner, kailangan napupunta ito sa tama. Napupunta ito sa magandang kinalalagyan. Correct. Napupunta sa bulsa ng mga... Ay, parang mali na yun. Hindi dapat sa bulsa. Hindi dapat sa bulsa. Pero partner, mukhang dun ata napunta. Baka dun na dumakdak. Ito, partner, pag-usapan natin. Merong isang Super Health Center sa Marikina. Na nilaanan ng pondo. Ay, nako po. Lagi namang may pondo, partner. Yes, ninawawala ang pondo. Basta't may corruption, may pondo. We don't know if there isn't corruption. But ito ang tututukan natin. Nilaanan ng pondo na almost 21 million pesos. Na pondo 21 million pesos na pondo. Subalit parang tila ang nakinabang ay ang mga lumot, uod, insekto, ahas, daga, at damo. Bakit nagkaganon? Bakit nga? Ano nangyari doon? Parang 2023 pang project yan That is 2023 project.
na project yan at ang itatayo doon sa Marikina yung tinatawag na Super Health Center. Gosh, partner. Alam mo, ang ganda pakinggan ng Super Health Center. Oo naman. Talagang may dating sa tao na maiisip mo kagad na maaasahan ng taong bayan. Yes, diba? Partner. Yan ang sinasabi ko. Tipong, ay, masama pakiramdam ko. Punta ako dito sa Super Health Center. May malapit dito sa amin. Makakapagpa-check up ako. Yun diba? Ang punto ko doon. Yun ang dapat. Diba? Ano nangyari? Alam mo, ang punto natin dito is nagpapagawa ang taong bayan. O sabihin natin taong bayan, ang gobyerno. Because ang gobyerno ay taong bayan. Yes. Nagpapagawa ang gobyerno o ang taong bayan ng napakamamahal na milyong-milyong pisong pondo ng tinatawag natin Super Health Center. Ngunit tila ba'y pagdating ho dito meron hong mga anomalya pa di umano na nangyayari. Ano ba yan? Walang patawad? Bakit ganito ang nangyari? Bakit nga ba? Ito na. Rumesponde na itong si Super Doc. Si Super Doc rumesponde. Pagka-responde ni Super Doc, aba, bida na kagad. Kagaling naman yan ni. Ang galing ni Super Doc dito. Bida na kagad, partner. Talagang talagang agitated pa siya. Sabi niya, ito, ganyan. Dapat nagtuturuan na sila ngayon. Ay nako, partner. Nagtuturuan na sila kung sino ang dapat managot, sino ang dapat na Pero, nakakagimbal. Kung gano'n. Diba? Ano bang nangyari dyan sa Super Health Center na yan? Baka na ibulsa na nga, kagaya nga ng sinabi ko. Parang gusto ko yung malaman sino contractor niyan. O baka mamaya dawit din yan sa flood control, ha? Hindi, baka Raymond Builders. Lagi binabaha. pero kidding aside, partner, napag-usapan natin yan because nagtuturuan na sila ngayon kung sino dapat ang managot doon sa Marikina. Bakit kailangan magturuan kung may proper investigation naman? Correct. Kasi diba? nagtataka sila. Ang subject lang daw ng beginning is magkakaroon daw ng pundasyon. Yun daw ang sagot, pundasyon. And the rest is Department of Health na daw ang magtutuloy. Pero partner, may nabasa akong article tungkol dyan. Ano? Alam mo ba, partner, na yung project na yan nag-start lang as 2-story building ng Super Health Center worth 11 million noong 2022. 11 million pesos? Yes. Seryoso? Yes. Pero biglang nagkaroon ng revision pagdating sa plano para sa 2023 kaya umakyat siya ng 21 million. Aba? Malupit. 11 million na pa. 11 yung government property na lupa. 11 million na pala ang pagpapatayo ng isang 2-story na na building. Then nagkaroon siya ng revision para sa budget ng 2023. Na partner, for example, ganito. Let me give you an example. Abutin ba ng 11 million yung pagpapatayo ng 2-story? Parang hindi naman, partner, parang ang laki na masyado, no? Partner, parang nakita ko lang na 277 square meter. Yung lupa. Tapos patatayuan mo ng 2-story, first floor, second floor. Aabutin ng 11 million pesos. Parang sobra. Pagpapatayo, iliwanagin natin, pagpapatayo pa lamang ito. Hindi pa kasama yung laman sa loob. Yeah. Parang sobra-sobra yung pagpapatayo ng 2-story, 11 million pesos, aabutin nyo ng first floor and second floor, finish yung loob, labas. Pero hindi kasama yung gamit, ha? Yung mga gamit. Let me clarify. Kasi ang alam ko, if I'm not mistaken, LGU ang gagamit niyan. LGU ang magpopondo niyan, tama? Yes, partner, tama. Partner, tama ka tayo. So ngayon, merong hocus-pocus dito. Yeah. Merong hocus-pocus dito na ginagawa. So, parang napapansin din ng taong bayan to ngayon na hindi lang sa pagiging sensitibo natin pero kung ako tatanungin mo, there is a massive corruption. Actually, hindi naman tayo sensitibo, partner. Nagiging dapat sinasabay kasi natin ng taong bayan na maging aware sa kung ano talaga ang mga nangyayari sa pasikot-sikot ng gobyerno. Correct. Hindi tayo sensitive. Hindi tayo ako kasi sensitive ako sa part na yan. Kumbaga, baka nabanggit ko yung sensitive. Sensitive ako sa part na yan because that is a tax money. Totoo naman. I am a taxpayer. Totoo rin yun. And also, you are a taxpayer.
Everyone is a taxpayer partner. Pera ng taong bayan. Pera ng taong bayan na dapat napapakinabangan din ng taong bayan. Yan ang expected ng mga taga Marikina. Ito na. Nagtuturuan na sila. Ay, nako. Ang tanong sa taong bayan, sino ba ang nanguna? Yun yung tamang term. Nanguna. Hindi, sino ba ang may programa ng Super Health Center? Diba? That is the biggest question. Sino ang may programa ng Super Health Center? Ito ba yung nagpanalo sa kanya? Maybe. Hindi tayo sure Pero isa to sa mga Pero diretso natin taong bayan. That is Senator Bongo. Well, ang tanong ko dito kay Senator Go, partner, alam ba niya yung nangyayari sa Super Health Center? Isa pa yan. Alam ba niya? Alam ba niya yung nangyayari sa Super Health Center na to? Alam niyo ba yung sitwasyon, partner, nung nung pagpapatayo nito? Kasi, kung ako tatanungin mo, way back 2023, 2024, that is 2024 yung tinayo yung sa Marikina. 2024, kung di ako magkakamali, and 2025, kung di ako magkakamali, partner, sorry, nadigay ako, meron yung budget. Oo naman. Nilaanan niya ng budget noon ni Senate President Cheese Escudero. Ay, nako. Dawit na naman si Quezon. Sabi natin, ni Cheese Escudero, kasama yan sa budget niya. Na budget niya na 142 billion pesos. Meron tayong nilabas sa datos. Ito, para malaman taong bayan. Nakakuha si Senator Joel Villanueva ng 12 million pesos for the infra ng Bulacan. Yes. And then nakakuha rin si ganyan senador. Especially 6 billion pesos nakakuha rin si Senator Go na ibinida niya, na ipinampatayo niya ng mga Super Health Center sa buong Pilipinas. Liwanagin natin, partner, yung mga detalyeng sinabi mo, alam ho ng taong bayan. Correct. Diba? Nabalita yan and na-rappler yan. They can check sa lahat and they can search. Gumamit sila ng Google engine. Libre yun. Libre lang. Libre lang, walang partner. Subscription. Baka sabihin mamaya, fake news na naman tayo. Ako, iniiwasan ko, nasabihan tayo ng fake news. But, binibigyan natin dito ng justice yung mga bawat istorya na narinig natin. Mga bawat balita na naman natin. Ito yung partner. Nung nabalitaan natin yan, nagkaroon yan, binida ng Super Health Center, I think there is a partnership. Ako, kutob ko lang If I'm not mistaken, may partnership ba ang Department of Health at si Senator Go? Well, based dun sa article na nabasa ko kasi, nung parang nagkaroon ng ng kasulatan tungkol dyan sa Super Health Center na yan, may mga article ka mababasa kung saan nandoon din ang pangalan ng Secretary of DOH, which is si Herbosa. So, Antimano, aware siya. Dapat aware ka. Diba? Okay. Kasi at the end of the day, even though that this project is under the name of a senator, okay? Supposed to be you are aware. Dapat aware ka kasi departamento mo to. We're talking about health. We're talking about healthcare. Healthcare program para sa taong bayan. Correct. Which is under pa rin ng Department of Health. Correct. At the end of the day. So, ibig sabihin to, may alam si Herbosa. Dapat may alam siya. Na may itinata yung Super Health Center. Yes. Aware siya kasi when I'm checking the articles, partner, nakikita ko na malinaw rin sa mga article kung ilan ang Super Health Center na planong itayo, na itayo na. Actually, yung isang article na nakita ko, ang plano nila is almost 700 Super Health Center ang kailangan nilang, ang gusto nilang maitayo. Malaking tulong yan. Ang tanong dito, diba? Ilan pa lang ang natayo? Ilan pa lang na itatayo. So, kamusta sa 6 billion iba? Pesos. Kamusta yung iba? So, sa 6 billion pesos, kasi we are talking about... Hindi natin masasabing 6 billion, partner, kasi parang bawat Super Health Center na itinatayo nila is magkakaiba ng budget. Hindi siya pare-pareho. Hindi siya fix. Hindi siya fix. Kumbaga, depende sa lugar,
depende sa pagtatayuan, depende sa LGU yung tatanggap, parang ganun. Okay. So, hindi siya mai-fix na 6 billion or kasama sa 6 billion. Okay, kasi paiba-iba ang kanilang presyo. Kung kasi contractor, probably, sabihin natin 30 million to. O sabihin 21 million to. Yes. Okay, ganun pala ginagawa nila. Pero ang ano kasi dyan, partner, dapat aware ang Department of Health in regards dun sa ganong klaseng project. Kasi correct, under yun ng Department of Health. Siyempre, aware dapat ang ating DOH secretary dyan. Hindi mo pwedeng sabihin na isisisi nyo sa secretary. Ito yan. Let me give an example. Partner, sabi niya kasi sa media, alam mo, sabi niya, ako lang ba nagtrabaho niyan? Isisisi nyo kaagad sa secretary? Parang ang dating nito sinisisi daw sa kanya. Abi ko talaga sisisihin ka ng taong bayan. Partner. Kasi sisisihin ka ng taong bayan because you are the Department of Health Secretary. You are the DOH Secretary. Supposed to be, alam mo dapat yung mga nangyayari dyan sa barangay, sa lokal. Alam mo, common hindi lang liwanagin natin to. Hindi lang ospital lang hawak ng Department of Health. Yes, hindi lang government hospitals. Sa isang barangay, sakop din nila ang usapin patungkol sa mga health center. Ito nga, partner, parang ang naging depensa ng interview niya nung sinabi niya is, what if daw kasi sa loob ng isang local government, hindi magkakasundo ang mayor, vice mayor, mga ganyan-ganito. Yun daw ang isa sa mga nakikita niyang posibilidad kung bakit hindi natatayo ang isang government project. So ganito, let's set aside that. Anong trabaho mo? 'Di ba? Sino bang mas mataas? Mayor o ikaw ang ikaw na secretary ng national, 'di ba? National. 'Di ba? Tatanungin kita, partner. If you are the secretary, I am the mayor. Ayoko matuloy yan. Project na yan. Papayag ka? Hindi. 'Di ba hindi? May pondo yan eh. 'Di ba? May gagawa. Hindi matutuloy. Ang tanong kasi dito, local government magagastos? Hindi. National budget yan. National budget. Diba? So, ang trabaho na maging local. Sumunod sa kung anong dapat gawin. Second, alam mo, sa susunod gawin nila, punan at lagyan ng tao yung health center. Yes. Yun yung trabaho nun. Partner. So, ngayon, mga kababayan ko, and partner, maraming question. Totoo. Actually, bakit tila ba naguhugas kamay ka ngayon? Yeah, sa harapan ng media? Mga tanong ko rin doon, partner, is bakit parang ngayon sinisimulan mong bulat-latin, puntahan, investigahan, inspeksyonin ang mga super health center where technically, ang proyektong ito ay nag-start nung anong taon pa lang, 'di ba? 2023? 2022 pa nga yung nasa sa Marikina eh. Marikina? Yeah, 2022 yung project na yon. So, bakit ngayon ka lang nagsisimula mag-imbestiga, mag-inspection? Kasi nga, partner, ngayon lang nangalampag si Pangulong Bongbong. So, ginig-ginig tuhod ka na rin ba? Yun ang pinakamahirap, partner, na sagot nila doon. Diba? Kasi, maybe. At the end of the day kasi, partner, allegedly, this can be a negligence of duty. Correct. Pagdating sa posisyon niya as a Secretary of Department of Health. Correct. Diba? Kasi, kahit naman itanggi mo, na sabihin mong wala kang alam, imposible at hindi dapat na wala kang alam. Correct. Hindi mo pwede sabihin sa taong bayan yun. You are not allowed and wala kang rason para sabihin sa taong bayan na ililigtas mo yung sarili mo. That is your negligence. You are the Department of Health Secretary. Supposed to be. Dapat alam mo yan. And alam mo nga na magpapatayo ng super health center Pero hindi mo alam na ginagago tayo. So, kasi at the end of the day pa rin naman, partner, pinapasahod rin siya ng taong bayan. Correct. Di ba? That is the if you are true public servant, alam mo dapat ang obligasyon mo. Exactly. Di ba? Ito ba, partner, mabalik tayo dito. Yung Super Health Center, may mechanics pala. Oh, hindi ko yata nakita yan, partner. May mechanics. Enlighten us, please. Ito, partner. Alam mo, nakapasok ka na ba ng ospital? Oo naman. Anong laman ng Malasakit Center? Ay, sa Malasakit Center, hindi ako masyadong familiar. Sige. Ang laman ng Malasakit Center, papaalala ko sa taong bayan to. PCSO, PhilHealth, DSWD, SWA. Oh, so pinagsama-sama nila to. Yes, wow. Yes. Nice, May pinagsama-sama nila sa isang kwarto. Kasi partner, ang hirap naman kasi dati, pila ka sa ganito, pila ka sa ganyan, akit ka sa ganito, akit ka sa ganyan. Ganyan na nga. Pero, it's very normal na lumapit ka sa mga departamentong ganito. Yeah. That is part ng gobyerno.
Ang tanong, partner, eto, merong isang senador na si Senator Go ang nagsulat ng isang panukala na gumawa ng pangalan Malasakit Center. At sa lahat ng ospital sa buong Pilipinas, nilagyan niya public hospitals na nilagyan niya ng Malasakit Center. So, ano yung branding? Pag-usapan natin yung branding. Sige. Yung branding ng Malasakit Center is, sinong tatatak sa tao? Si Senator Bongo, syempre. Senator Bongo. Yeah. Diba? Si Senator Bongo. And then, ano ang laman ng ay nako, Malasakit Center? Government. Ang galing mo. Anong participation niya? Pangalan. Sino ngayon na nagkikredito? Siya. Kagaling. Diba? So, credit grabber pala tong taon to, no? Well, mga kababayan. Allegedly. Well, mga kababayan, that's true. Pasok tayo doon sa punto na yon. Pasok tayo and swak na swak doon. But, kung titignan mo, partner, yun yung laman. Punta tayo ngayon sa Super Health Center. Ito. Super Health Center, sino magpopondo? National government. Yes. Sino naka-branding? Senator Bongo. Sino magpapatakbo sa loob? Local government. Sino bibili ng gamit? Local government. Di ba? Nagpatayuan ng building, pinangalan mo sa'yo, pinangalan mo na branding mo, at ang gumasa sa loob ay ang local government. Gobyerno pa rin at the end of the day. At the end of the day, government pa rin, mga kababayan ko. 'Di ba? Government pa rin yung nagpapatakbo. Yan yung pinaka epic fail. Yun din yung yun din yung point of view ko doon. Parang dapat maging malinaw sa taong bayan kung ito bang mga proyektong to is talaga bang ginawa para sa taong bayan. I think hindi siya ginawa for the Filipino people, to be honest, habang nagpa-podcast tayo ngayon. 'Di ba? Hindi siya ginawa for the Filipino people. I think hindi siya ginawa. Kasi para sa akin parang ginawa lang 'tong mga proyektong to para buhatin yung pangalan nila eh. Pangalan mo. Okay sana kung papalakpakan ko to si Go kung nagkataon, partner, na pinagpagawa mo ng Super Health Center. And then nagpagawa ka ng Super Health Center, nagpagawa ka ng Malasakit Center, nagpagawa ka ng ganito. Pero dapat asan yung presensya ng tulong mo as a senator? Oo. 'Di ba? Dapat meron doon. Kasi hindi sapat yung hindi sapat yung gumawa ka ng batas, gumawa ka ng isang kwarto, isang bahay, isang building, pinagsama-sama mo lang doon lahat ang trabaho ng gobyerno natin. 'Di ba? Pinagsama-sama mo DSWD, PhilHealth, SWA, PCSO, pagsasama-sama mo doon. Ano yung participation mo doon? Nakapagbigay ka ba? Totoo. Ano yung parte mo? Although, alam ko na nakakatulong to si Senator Go because one of my friend, to be honest one of my friend, the name is JC. Napaoperahan niya. Pero pondo yon ng pera ng taong bayan. Yes. Kumbaga dumaan lang sa kanila yung parang pinaka... Kasi kung nagawa mo naman palang ganun, ba't di mo gawin Super Health Center? Alam mo, babago pangalan niya dyan kung naginawa niya yan. Kaso partner, mas malaki daw kasi yata ang pera pag pondo ng taong bayan kaysa sarili niyang pera. Yun ang mahirap doon. Hindi ka public servant. Kung ako maging senador, ikukunin sahod ko. Lahan ko yan doon sa mga tao. Kung ako magiging public servant, hindi ko kukunin sahod ko, nagtatrabaho ako, parang yung ginawa nung isang dating senador na si I forgot his name pero malupit yung senador na yun. Hindi niya kailangan ng pondo ng gobyerno para makatulong sa taong bayan. Yeah. Meron siyang sahod, malaki sahod niya eh. Kasi kung ba sahod ng senador, partner, matanong ko lang. Huwag na naman ang pag-usapan doon. Hindi ko kasi ako aware sa salary grade nila eh. Ano na lang, sa ibang content na lang natin baka maligaw tayo. Okay. But alam ko partner ganito.
mahirap man sabihin para sa atin to. Yung mga senador ngayon, parang for fame lang eh. For fame. Tsaka, para na rin siguro sa, alam mo na, maibubulsa. We don't know kung may binubulsa sila, but that is allegedly. Allegedly, yeah. Allegedly na may binubulsa. Pero para sa akin, for fame na lang talaga ang pagiging senators ngayon eh. So ano, kasi, parang for content creator na lang din sila. Yeah. Sana nag-vlogger na lang sila. Hindi, sa totoo lang, yun napapansin ko sa kanila. Kasi parang ang trabaho nila gumawa ng batas. Para na makakatulong sa taong bayan. Pero nakikita ko hindi paggawa ng batas eh. For fame na lang, no? Hindi, paggawa rin ng pera. Ng pera. Ang sakit, 'di ba? So parang partner, lumalabas pala ang mga senator ngayon. Wala ba ako makikitang senador na gagawa ng ganito nito. Wala ako nakikitang senador na gagawa ng katulad nito eh. Yung gumawa ka ng sariling barangay health center. Pero barangay super health center. Gumawa ka ng ganon, lagyan mo ng tao mo, lagyan mo rin ng malasakit center, lagyan mo rin sana ng ahensya ng mga gobyerno. Lagyan mo na ng ganito. Pwede naman, 'di ba? Kasi kung nakagawa ka, ito magandang idea to. Kung nakagawa ka ng super health center. At kung nakagawa ka ng malasakit center, ba't di kayo laman ng malasakit center, ilagay mo na sa super health center? Oo, no. 'Di ba? Para ang tao sa mga barangay, hindi napupunta sa center na ganito, sa sentro na ganyan, pupunta na lang. 'Di ba? Andun na lahat, one-stop shop, kagaya ng pinapangako nila. Kagaya ng gusto niya rin mangyari, 'di ba? Andun ang PhilHealth, andun ang SWA, andun ang SWA o DSW, SWA sa hospital lang yan eh. Bakit kailangan pagbukod-bukurin pa? 'Di ba? Kung yung super health center sana, ginawa niya na lang, andun DSWD, tsaka PCSO, andun na rin ang PhilHealth. Kahit yung SWA, hospital na lang. Maganda sana, 'di ba? Maganda sanang pakinggan, makita. Pero partner, nakaka-disappoint. Alam mo yung gumawa ka lang ng building, iniwanan mo, nakapangalan sa'yo, pero ang gagastos is LGU pa rin. Doon tayo budget pa rin ng taong bayan. Doon tayo papasok sa punto na magkakaiba yung political aspect ng bawat isang politiko. Totoo. So sino maapektado? Taong bayan. Taong bayan pa rin ang kawawan. Pero sa storya mo bilang senador, natapos mo na yung proyekto. Ang bango mo, 'di ba? Diba? Buhat na buhat ang bangko. But here's the question, napakinabangan ba ng taong bayan yung pinagawa mo? Ayun, balita ko nga, pundasyon pa rin hanggang ngayon. Ngayon. And yung iba, tapos na. May natapos naman. May mga natapos naman actually eh. May natapos naman. Pero ang tanong ko dito, yung natapos ba? Napapakinabangan. Actually, yun nga rin ang gusto kong malaman, partner eh. 'Di ba? Hindi napapakinabangan. Fully operational ba? Kung fully operational ba? Binigyan ba ng mga gamit diba? Ng LGU? Yun ang tanong. That is the biggest question. Kasi baka mamaya super health center na imbis ang dating is Malo Hospital, ang ending parang barangay health center lang din to. Nabibihira lang din ang may doktor, may schedule pa. Ano ka ba? Barangay Health Center yan, pinabinago lang. Ginawa lang Super Health Center. Hindi. Pero Barangay Health Center pa rin yan. Nandun nga tayo, partner eh. Pinaganda mo na yung pangalan. So, dapat pagandahin mo na rin yung kalidad ng serbisyo makukuha ng taong bayan. Correct. Diba? Tama ka dyan. Kaso nga lang, tandaan mo, pinaltan lang natin yung Barangay Health Center, ginawa na lang ng Super Health Center para mag-credito sa isang tao. Yun ang mali. Di ba? Ang sakit. Diba? Nakikita mo? Nakita mo yung error. So, what we need to do? Ano kailangan gawin? Anong maipapayo mo, partner, sa mga gantong sitwasyon, sa gantong pangyayari, di ba? Changes, di ba? Changes talaga. At dapat may managot pa din. Yes. Grabe. Alam mo pakulong na yan. Ipakulong na yan. Ipakulong na yan. Nakita ko yan. Nag-trend yun na. Diba? Kasi kung ako sasabihin ko talaga, ipakulong na yan. Ipakulong na yan. Actually, partner, parang ang dami ko na nga rin nababasa na parang naiinip rin ng taong bayan dahil sa mga nangyayari na wala pa rin na ipapakulong hanggang ngayon. Speaking of pinapakulong, partner, we have a due process. Yeah, there's a due process that we need to follow. We have a due process. Meron tayong proseso sa Pilipinas and kailangan natin itong sundin.
Hindi natin to pwedeng baliwalain, partner. Totoo, hindi tayo pwedeng... Kasi magbabackfire yan sa government. Correct. Magbabackfire yan sa government, especially magbabackfire yan sa bansa natin, and magiging chaos lahat. Because Philippines is a democratic country. Yeah. Napaka-demokratikong bansa natin, mga kababayan at sa mga nakikinig sa atin ngayon. Napaka-demokratikong bansa natin. So, bakit pa tayo? Bakit natin mamadaliin? May proseso. Ipakita muna natin yung ginagawang kabalbalan ng mga to, ano man yung ginagawa ng mga to, and let the court decide kung ipakukulong sila o hindi. Yun yung pinakamaganda sa bansa natin. Nakabase yan sa mga ebidensyang lalakap ba ang tawag term? Malala. Ebidensyang makakalap. Yun. Nahihirapan ako magtagalog ngayon. Makakalap, yes. So, partner, speaking of corruption, gusto ko tawid na muna tayo. Ano bang bagong balita sa corruption ngayon? Ay, partner, nakakatuwa. Yung balita. Nakapagsampa na siya Ombudsman Remulla. And isa rin sa mga hinahunting niya na mga questionable is yung mga super health center. Ay, nako po. At iniisa-isa na rin yan. Ikaw, may tanong ako sa'yo, partner. Sabi nila puro Duterte lang daw ang nakakasuhan. Duterte lang daw ang hinahabol. Naniniwala ka? Hindi. May transparency naman eh. Sabi ni Sara Duterte, sila lang daw ang titatargetin eh. Sabi niya. Oo. Naniniwala ka pa ba kay Sara Duterte? Kasi ako hindi na. Wala na akong gustong paniwalaan sa mga sinasabi niya, partner. Hindi naman ako naniniwala, partner. Pero, what if doon sa paano na lang doon sa mga kababayan natin na naniniwala pa rin dito kay Sara Duterte? Nakakaawa na lang sila. Yun na lang masasabi ko. Kasi sa totoo lang, partner, naging malinaw na sa taong bayan na ang korupsyon natin hindi nagsimula sa ngayong administrasyon. Correct. Nagsimula ang korupsyon sa nagdaang administrasyon. Kasi nga, sabi nila, papunta na nga daw sa kanila. Yun naman talagang dapat. Wait, partner, linawin lang natin ha. Ang investigasyon, nagsisimula yan from present to past. Kasi para malaman mo kung sino yung pinakaulo ng corruption. Diba? Hindi yan magtatapos sa present. Magtatapos sa bakit dito ang sabi pa nga nito ni Vice Posit eh. Ano? Sabi niya ni Vice Posit, bakit daw hindi daw iniimbestigahan yung Pinoy administration? Etong ba na dyan, partner? Bakit tatalon sa Pinoy administration kung bago ang BBM administration, Duterte muna? Diba? Yun yung sana point nag-iisip siya, no? Bago siya magkomento. Halatang diversional tactics nga eh. Diba? May masabi na lang. May mamema lang sa media. Binanatan nga yan ni Yusek Claire Castro mukhang lobat daw minsan sa sa press con niya. Oo, lobat ba to? Nag-iisip pa siya ng sasabihin niya. Imagine mo sa press conference ka, hindi ka handa sa mga tanong na itatanong sa'yo. Naghahang. Anong silbi ng mga tao mo, di ba? Dapat naka-on cue na kagad sa'yo. Ito po yung mga tanong namin, ganyan, ganito. Nangyari sa'yo, be? Parang in on the spot niya lang. Wala maitanong mo, sige, may mamema lang ako dito. Matapos ko lang to. Okay na. Ganito kasi yung partner, parang nakikita ko kasi sa bawat press con niya, wala siyang pakialam sa mga tanong, basta ang mahalaga, maida-divert niya yung sagot niya patama sa gobyerno. Yun na nga. Yun din yung nakikita ko, partner. But ang question dito, partner, is dapat bang isisi sa lahat sa Marcos administration? Hindi. Kasi papunta nga tayo sa kanila. Kasi partner, nagsimula ang investigasyon sa present administration. Okay, pababa tayo. Pabalik tayo Okay. Pabalik tayo sa nakaraan kung saan ba talaga nagsimula. Aminin natin yung pabalik. From President Marcos going down to Duterte. Yes. And then going to Pinoy. Going to Gloria. Yeah. Going to Erap Estrada. And then last Ramos and Cory. Hindi pwedeng after ng baka gusto rin halukayin ni Sara Duterte yung confidential fund ni Emilio Aguinaldo. Baka gusto niya munang mauna rin yung confidential fund niyang ilantad bago yung iba, di ba? Di ba? Nangigigil ako dito sa taong to. May masabi na lang talaga. May madukot lang na masasabi. Yung mga choice of words niya talagang hindi niya na pinag-iisipan. Baka tama talaga rin si Digong. Sinabi niya dati, hindi naman daw talaga matalino si Sara.
Nadala lang ng publicity. True, nadala lang ng apelido. Diyos ko po, ayoko na nga sa mundo. pero partner, ang isa sa mga pinaka inaabangan ko, alam mo kung ano? Ano yan? Yung investigasyon sa flood control sa kanila. Yes. Because there is a money na 7.2 trillion na inutang nila sa iba't ibang bansa at ang sabi nila, ipinodo nila sa kanilang build. So si build, kasama rin doon, partner, yung usapin patungkol partner, sa mga nawawalang pera ng taong bayan. Aray ko. Di dapat dyan magising ang mga DDS, Diyos ko. Sabi nila, magnanakaw daw si Bongbong. Nito, kaya pala pilit nilang pinabababa si PBBM. Para yung mga kontraktor na nagnakaw, maareglo na kagad, mailigtas. Yun ang gusto nilang mangyari, partner. Kasi para makaligtas sila dun sa problemang kakakarapin nila. Kasi wala na eh. Chaos na sila eh. Gulpi sarado sila kay Bongbong Marcos eh. Pag nailabas lahat yan, at the end of the day, partner, sabi ko sa'yo, mananagot kung sino man ang dapat managot. Correct. Diba? Correct. Ngayon, ang nangyayari kasi ngayon, ginagawa nila ng diversional tactics. Kasi alam nila na at the end of the day, mahubulat-lat kung anong tinatago nila. Di ba kaya nga gigil na gigil yung tatay nila pag pinag-uusapan bank statement? Butik nila nga paluin si Sunny ng diba? Kasi nga, alam nila na may malalantad sa kanila, may mabubulat-lat. Correct. May mabubulat-lat, may malalaman ng taong bayan. Natawa pa nga ako niyan, partner, kasi noong time na in-interview si Sara at sinabi niya na babagsak daw sa mga Duterte at sa kanya, yung usaping hindi naman siya kasali. Nagtaka ko, bakit niya sinali yung sarili niya? Kasi nga, you know what's the reason, partner, kung bakit sinasali yung sarili niya? Para maging talk of the town? Para maging talk of the town, maging pinag-uusapan. And then, beside nun, mapagtakpan niya yung 51 billion allegedly issue ng kapatid niya. Yeah. Mabubuksan eh. Kasi, imagine mo, partner, in terms of investigation, kung papunta tayo sa nakaraan, from present to past, tatakbo ang investigasyon na to, unang-una, muna sa mga, kung sino man ang mga nakaupo ngayon. Correct. Kung sino man ang mga nakinabang ngayon. Correct. Then, kung sino yung mga nakinabang noon. Correct. Yung mga nakinabang noon, sino bang unang pangalang puputok? Kapatid niya muna bago tatay niya. Bakit? Kasi unahin yung 51 billion. Siyempre, magsisimula tayo sa pinakamababa. Okay. Hanggang sa palaki ng palaki, which is yung 7.3 trillion. Yung 7.3 trillion naman yan, that is kabuuang utang na inutang ng Pilipinas. Yes. Pero ang tanong doon, yung kabuuan utang ng Pilipinas nung panahon niya, saan niya binaba? Saan napunta? At paano nagkaroon? Ang tanong ko sino, paano nagkaroon ng 51 billion pesos ang First District ng Davao samantalang ang budget lang naman ng isang kongresista is 1 billion per year. Exactly. At paano nagkaroon ng 51 billion pesos doon na napondo ang First District ng Davao? O ba, 51 years na ang kinuha ng First District ng Davao kung ganon. Ang lakas naman yung mag-cash advance. Edi dapat ang ganda na ng infrastructure ng mga yan. Sana maganda ng Davao ngayon, di ba? O eto pa, ang tanongin natin dito. Kung papunta tayo doon. Bakit? Until now, binabaha ang Davao. Yun pa nga eh. Binabaha ang Davao despite the fact na may 51 billion flood control fund na dapat ay nailaan. Na 51 billion na fund na pondo. Tama ka dun, partner. Saan napunta? Ay, hindi natin alam kung saan napunta. Alam mo, kaya nga ngayon, todo bitaw ng bitaw si Buday, si Puset, ng kung ano-ano, pukol kay Marcos. Kasi, hindi niya kakayanin yung, pwedeng maging kalabasan yung, ng investigasyon. Yes. Actually, partner, kaya nga gusto ko rin mailantad ng mga salin yung mga yan eh. Yeah, ako rin gusto ko mailabas yung salin nila. I'm very interested kasi at linawin lang po natin magiging talk of the town ng salin ng mga yan. Hindi lang salin ng mga Duterte. Ang question dito, handa na ba sila? Dapat maghanda sila. Correct. 'Di ba? Kasi questionable. Pati yung mga yaman. Yan. Second, alam mo, partner, kung ano? Pilit ni Sara Duterte idinidikit ang pangalan niya dun sa mga tatay at kapatid niya. Alam ko to kasi pinagtatakpan ni Sara sa likod niya yung kapatid niya.
Ganun ba yung ginagawa niya? Akala ko kasi, wala na kasi mapag-usapan ng taong bayan sa kanya. Dihidikit na lang niya. Hindi. Alam mo, wala naman flood. Buti ka kung siyang tawagin fame for. Wala naman flood control si Sara Duterte. Yun nga Doon nga ako nagtataka. She is the Vice President of the Republic of the Philippines. Supposed to be ang trabaho niya, humaligi lang sa presidente. Sa presidente. So, ang trabaho niya, talagang maging halili lang. Kung wala ang presidente, siya ang pwedeng pumalit. At kung may mangyari masama sa presidente, siya ang pwedeng pumalit. But the question... Nagagawa niya ba? Nagagawa niya ba? Ano bang ginagawa niya? Wala. Nga. Uy. Okay. Ngumanga. Alam mo yun? Totoo. Well, noong nakaraan naman, nakipag-celebrate naman daw siya sa World Pandesal Day. Oo. Ensimada nga daw siya. Pinaglihi daw siya sa ensimada. At siya yung ensimadang hindi ko kakainin. So, ibig sabihin nito, yung sinasabi nila Trixie Cruz Angeles sa amin na ensimada, siya pala yun. Ensimada. Diyos ko. Kaya pala puro hangin. kaya pala puro hangin. But let's set aside that corruption. I have a good news. Oy! Yes, partner. I have a good news. Ay, salamat naman. May good news tayo for today's video. Sa podcast natin. May good news naman. Gusto ko ibahagi itong good news na to, partner. Because, kumbaga, gusto ko malaman ng taong bayan Naalala mo, nung lumindol sa Cebu, sa Bogo? Naalala mo lumindol? Oo naman. Medyo malakas, malala. Yun yung first earthquake Yes, first earthquake and then talagang ang dami naging balata. Yes. Alam mo ba, partner, nung mga nakaraang administration, ang tao, pinatutuloy lang sa mga covered court. Alam mo yung complex. Tapos yung may harang lang, walang bubong. Yung parang lang. Yung pag pinagis mo ng ganyan, bubukas yung parang gano'n palang kwarto. Yeah. Yung na-fold. Nakakita tayo noon, di ba, last time? Sa mga nasusunugan. Sa mga nasusunugan. Yung mga ganong part, sa mga nasusunugan, okay yon. Pero this time, sa Lindol? Magugulat ka. Mm-hmm. Alam mo, pinagamit sa Lindol? Ano? Sa mga taga-Bogo. Na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Andyan yung parang container van na plastic. Yung smart house kung tawagin. Smart house kung tawagin siya. Yun ang pinapagamit na relocation center ng mga pamilya. Nice. Tapos, nagtayo rin tayo ng mga napakalalaking tents. Ay. Pero if we say tents, hindi yung tent na nilalagay lang na sa mga lamay-lamay Yung tent na merong maayos na tulugan. Wow. Merong maayos na taray naman. Yes, yan. Marcos. Trick naman para sa Bongbong administration. at least pinapalam na sa taong bayan. Yeah. They can check kung gaano karami yung mga families na natutulungan. There's 200 families na bakwit. Yeah. So, pine-prefer na sila ng gobyerno natin na magkaroon ng sarili ng bahay para actually, balita ko nga mas kompleto kompleto ang laman ng mga smart houses na yan. Yes, kompleto. May lutuan, may kama. Yeah. Lutuan, may kama, may electric pan, may pagkain, ang supply ng gobyerno. Nice. So, ginagawa ng government natin parang hanggang sa matapos yung yung kanilang tungkulin. Especially, we would like to thank the Red Cross. Yeah. Because andun din si Red Cross, si former Senator Gordon. Gordon, yes. Na tumutulong din dun sa mga Lindol. Meron silang tent city. Sa mga biktima ng Lindol, yes. Maganda rin yung kanilang tent kasi ang tent nila doon parang Mongolian style. Yeah. Isang ganun. Tapos, ang tao, sa center yung mga lutuan, ang tao nakaikot na ganun. Ang ganda, nice. So, na-accommodate na maayos yung taong bayan. Napakaganda ng project ng mga programa kapag talagang pinag-iisipang maigi. Correct. May unity yung tinatawag. Duplex house pala. Duplex house pala yun. Di pala smart house. Duplex house. Yung kanilang itinayo doon para magkaroon ng pansamantalang tirahan yung mga pamilya na naapektuhan ng paglindol sa Bogo, Cebu. So, ito na. If we comparison the former president and the president right now, there's a biggest changes. There's a big difference. Changes. Malaki ang pagbabago. Yeah. And also the changes. Kasi, yung pagbabago sinasabi ko is si President Marcos hindi siya umaasa doon sa sasabihin ng mga cabinet secretary niya. Ang kailangan gawin yung mga cabinet secretary niya mauna na doon. Totoo. That is the biggest changes. Dati hindi. Kailangan pa ng utos ng presidente.
Ngayon may kusa sila. Mauunahan pa sila na pumunta doon para lamang makapaghatid ng tulong. Second, yung changes in terms of help. Type of help na binibigay nila. Kung dati ang tao na kailangan nasa cover court ka, tapos meron ka lang tabing lang, binibigay diba? ng gobyerno. Ngayon hindi. Meron content, may tent city tayo. At tabi-tabi muna tayo doon. Meron mga duplex house, may kama, diba? May electric fan, may charging station, especially meron din ditong tawag doon. Bukod sa partner sa ano yung partner? Nakalimutan ko. Bukod dun sa charging station, meron din tayo ng mga satellite station. Mas makakonekta nila. And the government still, pinopondohan pa rin nila, pinapakain nila itong mga bakwit natin. Not like the former administration kung saan mas inunang inegosyo. Negosyo muna bago taong bayan. Kapangalan na. Diba? Digosyo. Digosyo. Diba? Pero, ang maganda dito, nagawa ng Pangulo yan. Pero, nakakalungkot lang, yung busy natin, parang hanggang lugaw lang. Wala eh. Nga. Pero, for no partner, isang usapin niya na dapat malaintindihan ng taong bayan. Dapat malinawan ng taong bayan. Malinawan kayo, malaman ninyo, and tingnan nyo mabuti. Kung sino yung nagtatrabaho. Kung sino ba talaga yung totoong nagtatrabaho para sa taong bayan, di ba? Hindi yung mananatili na lang ba tayo lagi sa taong nagtatrabaho lang para sa pamilya nila? Correct. Di ba? Para sa tatay nila na nasa dahig na? Correct. O nasa sahig na? But anyway, partner, it's already 4 na ng hapon. Oh my gosh, inabot na naman tayo ng 4 oras, we need, partner. Kailangan na natin kailangan magpaalam muna pansamantala sa mga kababayan natin na nanonood sa atin ngayon. At, maraming salamat. Sinamahan niyo po kami. Yes, sinamahan tayo ng mga kababayan natin at nakasama natin sila dito sa podcast na ito na pinag-usapan natin yung mga importanteng bagay na nangyari sa bansa natin. At kahit paano, nakapag-opinion tayo. Nasa kanila na yun kung paano nila iintindihin. But para sa akin, mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel and sa aking mga platform para mas lalo kayong mas maintindihan nyo lahat ang ating ginagawa. Okay? At maging updated kayo sa mga may init na balitang pag-uusapan pa namin. Correct, mga kabayan ko. Maraming salamat, partner. Thank you very much. Putulin muna natin to. Kuya Heb, ingat ko palagi. Maraming salamat at babiyahin muna tayo. Thank you, partner. So, susunod ulit. Susunod ulit. Maraming salamat po. Ingat po.